Good morning guys, good evening guys. So nandito tayo ngayon. Actually patagal ko nang gustong i-feature ito. Ito, nakita nyo itong tarpaulin na to. 3 days ago nakakabit yan dito pataas. Tapos kung mahalata nyo nakalukot-lukot na. So nakakapag taka lang ano ang naging dahilan bakit naputol yung pagkakatali niya. Ang pagkakatali kasi niyan ay yung parang isang apat na kanto niya. Ayun, nakatali yon. So yung laman ng tarpaulin na yon? Isang patalastas na mga anim na batas yata yun. Hindi ko na matandaan kung ano yung mga batas na yon. Pero isa sa mga batas na yon ay nakalagay, aso mo, itali mo. Tapos yung mga muffler ng sasakyan, huwag masyado maingay katulad ng motor. Kasi kung matatandaan nyo, siguro kung sa mga nakakaalam sa lugar na to, itong highway na hindi naman highway pala to. Yan. Katulad yan. Ang bilis magpatakbo, tapos ang ingay. Mas malakas pa yung tambutso nila kaysa doon sa kotse. So yun. Yun ang nangyari. Tapos dalawa lang, hindi ko matandaan yung ibang alam ko 6 yata na batas nandun, batas ng tao. So dalawa lang natandaan ako, aso mo, itali mo. So sa street na yun, ang daming aso na laging pinapakawalan, lalo na kung sa gabi. Sa dulo naman meron pa isa dun yung dating may maingay na naman. Hindi lang may akala mo may truck na dumaan pero tricycle lang pala. Pero ang rito, may mga oras dito na yung inaangat yung harap ng gulong, ganoon, yung mga nag-exhibition. May dumadaan na tao rito pero may mga nag-exhibition. Ang pa ba sasabihin ko? Yun, going back, meron isang street dito. May mga pinapawalan na yung aso nila. Tapos isa dun nabiktima na ako hindi naman ako nakagat, nadakma lang ako ng isang aso. Tapos naka-jogging pants naman ako nun. Tapos medyo nasaktan ako kasi medyo yung kuko ng aso. Sasagot ba naman sa akin, siyempre nagreklamo ko, sabi ba naman ng may-ari, yun, huwag kang mag-alala, hindi naman yan, malambing lang talaga yung aso na yan. Oo, nandun na tayo sa mga alaga nating hayop. Malambing kasi sa atin kung tayo may-ari ng hayop. Pero paano naman yung mga hindi niya kilala? Ganun yun ganun yung logic doon. So kahit anong hayop, kahit ngayong pusa namin malambing yun sa amin. Pero nung time na naligaw yun, napunta sa kapitbahay namin, sinusubukan nilang kunin. Ayaw lumapit sa kanila. Ang tapang daw, hanggang sa sinuro na sa amin na nandun sa banda sa kanila, nagtatago sa isang sulok. So yun, ganun ang logic sa mga hayop. Ganun yung kanilang instinct. Yun. So anong point of view ng itong sinasabi ko tungkol sa simulan natin tungkol sa tarpaulin? Yun ay yung parang hindi ko alam kung siyempre kinabit yun ng barangay para ipaalala yung mga batas na yun. Specifically yung dalawa na capture ko na batas na dinidiscuss natin ngayon dito. Sinadyang putulin kasi nung napansin ko yun, hindi man lang tumagal ng 24 hours yung pagkakakabit ng tarpaulin na yun. Kasi nakita ko ngayon kunwari wala, kinagabihan wala na, putol na. Tapos yung pagkakaputol, hindi yung sabihin ng tinangin ng hangin o lumuwag yung pagkakatali, hindi ang nangyari dun, punit yung pinakakabilang dulo. Tapos ngayon nilukot na lang. So yun lang. So sana papansin nyo ng barangay. Ayaw ko naman yung yung sumbong. Mas papansin na lang nila. So bahala na sila kung mag-ibisiga
paano naputol yun o ano. May CCTV naman sa top ng ano na yun. Kaso wala, syempre hindi makikita kung sino naputol dahil ang CCTV naka-focus dun sa medyo malayo. Pero sa tapat mismo ng ano na yan, tarpaulin, wala. So, yun lang. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, feel free to do so. And don't forget to subscribe also with my other channels. Bye for now. Stay safe. Pasok na ako sa work. Panggabi ako. Bye for now. Ingat.